Hello people! Mag-greeny ang aming lunch kahapon. Spinach or sabanak in Arabic. Sa bahay, dahon lang yung kakainin nila pag ito yung luto. And then yung mga steam, syempre hindi natin yan itatapon dahil pwede naming maulam yan ni Bel. Masarap kaya sobrang madaling gawin lang tong dish na to. Ang pinakamatagal nito ay yung paghihimay. Matagal kasi kailangan natin ng maraming dahon dahil kukunti lang yan pag maluto. Para bang kangkong. Pagbibili ng spinach, dito kasama pala yung kaya ugat. Sobra talagang mabuhangin, maputi. Tapos, hanip pa talaga dahil isang bunch, isang plastic. Lalagyan nila yan ng pangtali tapos ilalagay pa nila yan sa plastic. Isang bugkos, isang plastic. So, ang daming basura. Dito ay 25 na plastic ang lahat ng to. At dahil sa kasama yung ugat, syempre mabuhangin, kailangan natin yan hugasan ng kung pwede pa lang 10 beses. Yan, ginawan ko talaga ng paraan yan para mahugasan ng mabuti para tayo naglalaban ng dahon. Hinugasan ko yan ng mga 6 na beses until talaga wala na talaga mga buhangin na nakanikit sa dahon. And then, kailangan natin yan ispin para mawala yung matanggal yung mga water. Kasi nga, pag hindi natin yan natanggal yung tubig, magwa-water yan. Yung dish na yan ay hindi pala yan. Meron siyang sabaw ng kunti, pero talagang hindi talaga siya masabaw. Ang buhay ng spinach ay para lang yan alugbati. Sobrang dali lang yan maluto or parang malunggay. Igigisa lang naman yan sa maraming bawang and then ilagay na yung beef, ground beef yung gamit natin dyan. And then sa pangpalasa, naglagay tayo ng coriander, dried coriander powder, asin, paminta at itong mixed spices. Then isang bunch yan, inubos ko na coriander leaves, chinap ko yung maliliit. Mekos lang yan ng konti and then ilagay natin yung dahon. Dahil sa sobrang dami at maliit na yung ating lutuan, hintayin muna natin yung isang batch na mahulpa. Tabang mga Bisaya kung ano yung Tagalog ng hulpa. Tinakpan saglit para mahulpa nga. O kayo nang bahala kung ano yung hulpa sa Tagalog. Uy, basta tinakpan ko ng konti yan. Tapos saka ko nilagay yung paunti-unti yung mga dahon para hindi mahuhulog, hindi magkalaglagan ba. Hirap lagi ang magtagalog ngayon. Tapos pag ito yung dish, ayaw nila yung maraming beef ang ilagay. Gusto nila maraming dahon, kunting beef. Kung wala naman kayong vegetable spinner, talagang mag-watery talaga yan pagka hindi talaga masala or maiga mabuti yung tubig pag maghuhugas kayo ng dahon. So, early nyo talagang gagawin yan para madry ng maayos yung dahon. Para ganyan lang siya. Ganyan lang dapat yung sabaw. Pagka hindi yan nagamitan ng vegetable spinner, hindi naiga masyado. So, pagka ganyan na yan, luto na, okay na yan, serve yun na very hot. And then yung best pair nito is yung shayriya rice. Sa shayriya rice, gamit tayo ng butter para malinamnam and then naglagay tayo ng vermicelli noodles. Kisahin natin yun until golden brown. Then ilagay natin yung rice. Ang ginamit ko palang rice lagi dito is mixed with Egyptian rice and basmati rice. Then, nilagyan natin ng tubig. Siyempre, paano maluto yan ng rice kung walang tubig? And then, nilagyan natin ng asin, ng konti. Then, bakuluan, hintayin na maiga, saka natin paininan. Tapos, ito naman, yung sabanak or spinach na yon, meron yung side dish na yogurt sauce. Itong yogurt sauce na to, depende sa kadami ng kakain. So, yung ginamit ko dyan ay 4 cups ng yogurt. It's either low fat na yogurt or full fat. Naglagay ako ng asin, depende sa pangpalasa nyo, and garlic. Mash dapat yung garlic dyan. And huwag nyo damihan yung garlic dahil aanghang yung yogurt pag maraming garlic. And then, imimix lang yan until mag-creamy na yung yogurt. Isa-serve yan aside ng sabanak or spinach. Isa to sa favorite ko na food dito sa mga amo ko. Bukod dyan sa yogurt sauce, meron din yung fried Arabic bread. Yung kubos nila, ipiprito lang yun until crispy. And then ito na yung ating shayriya rice. Masarap yung shayriya rice sa pagkaluto, pagka-butter yung ginamit nyo at hindi sticky. Dapat maganda yung katamtaman lang talaga yung tubig. 1:2. 1 cup ng rice, 2 cups ng water. And then, huwag nyong haluin para hindi mapudpud yung kanin. Pagkain naman yan, rice, tapos sabanak, and then yogurt, and then yung crispy bread, tapos may lemon.